After ng kasal namin ay birthday naman ng mama niya. Sinurprise namin siya at doon kami nag-dinner sa bahay nila. Pero pakiramdam ko hindi ako welcome sa pamilya niya. Sinosolo daw nila yung kuya nila kasi daw namimiss daw nila. Naiintindihan ko kung namimiss nila. Pero isipin din nila na may kasama yung kuya nila at hindi lang naman ako barkada. So kung ganun nila ako tratuhin, mas mabuti pang ako yung dumistansya. I'm a single mom of 2. Tanggap nila ako at ng buong pamilya niya at ang mga anak ko. Ramdam ko yon lalo na't hindi pa kami kasal noon. Talagang iba yung pakikitungo nila sa akin. May pakiusap pa nga yung mama niya sa akin. Kung maaari, huwag kayong maghiwalay ng anak ko ha. Ayaw ko nang makakilala pa ng ibang babae. At ang mga bata na pamahal na yan sa amin. Pero lahat ay nag-iba, lumabas ang tunay na kulay. December 2025 ay kinasal kami. Simple lang at parehong pamilya lang namin ang naroon. Habang nasa kaligitnaan ng kasal namin, nakita kong umiiyak yung mama niya. Normal lang naman siguro yon kasi dahil panganay at nag-iisang lalaki yung anak niya. 4 silang magkakapatid at ang 3 ay babae. Hindi ko na masyadong pinansin yung mama niya dahil nga nakafocus ako sa kasal namin. At nung natapos na ay mayroong picture taking na dapat ang buong pamilya pipicturean kasama ang husband and wife. Pero itong isang kapatid niya ay medyo ma-attitude. Iba yung mood niya halata sa mukha at hindi raw sasali sa picture. Medyo off ako doon. Na kasi sa lahat ng pagkakataon, bakit yung araw pa na yon? Doon pa sa mismong event namin nag-attitude. Pagkatapos ng kasal namin, ang sumunod na event naman ay ang birthday ng mama niya. Umuwi kami sa probinsya nila. Sinurprise namin siya at doon kami nag-dinner sa bahay nila. Hindi ko inaasahan na maiiwan ako ng asawa ko sa bahay nila dahil niyaya pala siya ng mga kapatid niyang umalis gamit ang sasakyan namin na binili ng daddy ko. Ilang oras akong nag-antay. Pakiramdam ko noon hindi ako welcome sa pamilya niya. Ni hindi man lang ako naisipang yayain kahit nagamit nila yung sasakyan namin. Ni hindi man lang ako naisipang isama at pag uwi nila talagang inaway ko yung asawa ko na kung bakit niya ako iniwan. At umalis ako noon gamit din ng isang sasakyan namin na binili din ng daddy ko. Sinusolo daw nila yung kuya nila dahil daw namimiss nila. Naiintindihan ko na namimiss nila pero sana isipin din nila na mayroong kasama yung kuya nila na hindi lang naman siguro ako barkada lang na para iwan lang doon sa tabi. At doon ko na-realize na hindi na ako uulit at babalik pa sa probinsya nila. Na kung ganun nila ako tratuhin, mas mabuti pang ako na yung dumistansya. Alam kong naninibago sila dahil ang kuya nila ay meron na ring sariling pamilya at nagsisimula pa lang kami at wala pa naman kaming sariling anak. Yung mga anak ko naman ay tinuturing niyang kanya at busy rin kami sa kanya-kanya naming trabaho. Lumipas ang ilang buwan at paparating na yung holiday season. Inaasahan siyang uuwi sa kanila. Nag-chat yung bunso nila at umiiyak daw yung mama nila dahil hindi daw makakauwi ang kuya nila. Na kung tutuusin ay first time namin mag-celebrate ng Christmas at New Year together as husband and wife. Pero bakit ganun? Pakiramdam ko pinagkakait pa ng mama niya at mga kapatid niya ang kuya nila sa akin. At may paiyak-iyak pa yung mama nila dahil daw hindi makakauwi. Hindi ba nila naiintindihan na may sarili ng pamilya yung anak niya? Or baka ayaw niya lang sa akin at hindi niya lang tanggap na nagkaasawa na yung anak niya. Sa sobrang inis ko nun, halos tinatakwil ko na yung asawa ko. Pinapauwi ko sa kanila dahil yun ang gusto ng mga kapatid niya at nanay niya. Pero hindi pumayag yung asawa ko dahil daw kung uuwi siya ay ang gusto niya kasama ako. Pati na rin ang mga anak ko. Pinalipas ko yon pero ilang araw lang yung nagdaan parang hindi na normal yung mga nababasa ko sa mga FB notes na yung mga kapatid niya ay ako na pala yung pinatatamaan. Hanggang sa nakisali na rin yung tatay nila. Maliit lang naman sanang misunderstanding dahil nga yung reason nila na dahil daw sa akin kaya hindi na uuwi ang kuya nila. Pakiramdam nila pinagbabawalan ko yung kuya nila pero hindi nila alam na ako pa yung nagsasabi sa kuya nila na umuwi na. Pero ang kuya nila ang nagsabing hindi uuwi hanggat hindi ako kasama. Na para bang kasalanan ko pa yung lahat? Kasalanan ko ba na ako yung pipiliin ng anak niya? Kasalanan ko bang hindi uuwi ang anak niya nang hindi ako kasama? Gustong gusto ko ng patulan ng mga kapatid niya pero pinipigilan ko lang dahil alam ko na once na pinatulan ko to, ako talaga yung lalabas na masama. In-unfriend ko yung kapatid niya gamit ang FB ko at FB ng asawa ko. Bawas toxic kumbaga. Nakalipas ang ilang linggo na para bang walang nangyari. Nag-chat yung bunso nila sa asawa ko at humihingi ng pera. Not knowing na lahat ng pera ng asawa ko ibinibigay niya sa akin. Magkakano lang naman yung sinasahod niya. Hindi sa nagmamayabang ako pero mas malaki yung income ko. Hindi siya binigyan ng asawa ko at ang rason niya ay wala siyang pera. Lahat ng chat nila nababasa ko dahil hawak ko yung messenger ng asawa ko. At kung hindi pera yung hihingin, panay naman parinig na gusto nila ng cellphone. Hihingi na nga lang ng cellphone, magdedemand pa ng iPhone 13. Kung hindi lang talaga to plastic sa akin, ako pa yung magbibigay. Naglaan pa ako ng 25k para lang bilhan siya, pero nung nalaman ko na pinatatamaan niya ako sa social media, hindi na, enough na. Binigyan ko na siya dati ng mamahaling sapatos. Binabaliwala lang siya ng asawa ko. Sinabihan ko na yung asawa ko na hindi niya obligasyon ng bunso nila. Dahil ang bunso na lang nila yung nag-aaral sa kanila. Sa madaling salita, ang bunso na lang nila yung pinagkakagastusan sa kanila. Dahil ang ibang kapatid nila ay may pamilya na rin. Okay ang magbigay kung may extra. Pero yung lagi-laging pagbibigay, isipin muna ang sa amin magpamilya. At ito lang ay nagchat sa amin yung mama niya. Fiesta raw kasi sa kanila at malayo-layo pa naman at timing na same month din ng birthday ko. Nagchat siya sa asawa ko na kung maaari ay siya lang daw muna ang umuwi. In short na hindi ako isasama ng asawa ko. Talagang napikon ako doon at inaway ko yung asawa ko. Ano bang mali kung isasama ako? Alam ko naman na namimiss sila yung anak nila pero yung sabihin nilang direkta, yung gano'n na para
bang may mali? Napakiramdam ko talaga hindi ako parte ng pamilya niya. Pinakasalan na ako ng anak niya at other half na ako ng anak niya. Pero hindi na bago yung ganyan sa akin. Hindi na bago ang eksenang hindi ako kasali sa kanila. Dahil noon naalala ko na basta may picture taking ay sila lang at hindi ako sinasali. Nakapag may post yung mama niya kahit isang beses wala ako doon. Sana man lang sa part ko kahit isang beses lang maramdaman kong parte rin ako ng pamilya nila. Dahil kasal na kami ng panganay niya at dapat anak na rin ang turing nila sa akin. Dahil ang pamilya ko ganyan naman sa anak nila. Na parang unfair kasi na hindi nila nirerespeto na asawa ako ng anak niya. Na kuya nila. Hindi ko maintindihan na bakit ganyan ang mama niya sa akin. Pati na rin ang mga kapatid niya na wala naman akong ginawang mali sa kanila. Lagi akong nagpapakumbaba na kung tutuusin. Gusto ko nga silang maging close pero ang hirap. Hirap na hirap akong pakisamahan sila lalo na't iba yung turing nila sa akin. Naawa ako sa asawa ko na bigla siyang nagsasorry sa akin. Sabi niya, sorry Han, pasensya na kung ganyan yung mama ko. Tumatahimik lang ako kahit na marami akong gustong sabihin at marami akong tanong. Na bakit nga ba ganyan yung mama mo sa akin? Ang mga kapatid mo sa akin. Alam naman nating dalawa na wala akong ginagawang masama eh. Nabasa ko yung reply niya sa mama niya na ang sabi, hindi ako uuwi dyan ma kapag hindi ko kasama yung asawa ko. At nagreply lang yung mama niya na dalawang emoji na tumatawa. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mama niya pero medyo nakaka-insulto. Nayaan na namin para hindi na lumaki at maging mali ko na naman. Hindi ko kayang magsumbong sa parents ko. Dahil ayaw ko namang mag-iba yung tingin ng parents ko sa pamilya ng asawa ko. Kung okay lang naman sana yung pakikitungo nila sa akin kahit na pang-allowance ang bunso nila weekly ako na yung magbibigay. Kaso hindi ko na kayang pumunta pa sa kanila. Aminin kong may kirot sa dibdib ko at kinakabahan ako basta meron silang chat sa mister ko. Ang taas ng respeto ko sa mister ko at napaka-grateful ko dahil siya yung naging asawa ko. Kaya niya akong ipagtanggol, lagi niya akong pinipili laban sa pamilya niya kahit pa hindi ko sinasabi. Laging ako yung nasa priority niya. Pinapayagan ko naman siyang umuwing mag-isa pero choice naman niya yung isama niya ako eh. At sa akin naman natatakot pa akong pumunta sa kanila kasi hindi ko kayang harapin yung pamilya nila eh. Na baka ano na naman ang magawa nila. Na baka isasolo lang nila yung mister ko at ma-out of place na naman ako. Gaya ng lagi nilang ginagawa kahit dito rin sa bahay namin kapag pumupunta sila sa amin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, saan ako lulugar. Pa-advise naman ni letter sender, Maria ng North Cotabato. Ramdam ko na may attitude ka rin. Na kasi dun pa lang sa pag-unfriend mo ng mga kapatid niya at magulang. Ikaw yung mismong humawak ng cellphone ng asawa mo at ng account. Yung pagsasuggest mo na wag suportahan yung bunso. Na kesyo yun na lang naman yung pinagkakagastosan nila. Kaya nakikinita ko na may rason. Sabihin mo na sa akin kasi tayo-tayo lang naman eh. Pero valid din naman kung ganyan ka talaga itrato. Na kung wala naman kayong problema ng asawa mo, okay na yun. Eh total naman parehas kayong matataas ang ihi. So alisan mo ng pake yung taong walang pake sa'yo, simple as that. Na kung totoo nga na nakikisama ka naman. Pero ang tataas ng ihi, iiyak-iyak naman pag hindi inuwian at maktol na maktol kapag hindi nakahingi at pag tinanggihan. So don't fight every battle. Be respectful pero set your boundaries. Ang mahalaga, solid sa'yo yung asawa mo and everything else just background noise. Na may kasabihan nga na if you want to stay close to your child, learn to get along with the daughter-in-law. Kasi kadalasan ng manugang pa yung gumagawa ng paraan para hindi mapalayo ang anak sa magulang. Or di kaya kapag sumusobra na talaga sila sa'yo, pwede mo rin silang pasusutan. Biglain mo kahit na hindi ka invited. Tapos kapag pinaandaran ka ng mga attitude nila or ginagawa kang out of place, basagin mo yung katahimikan at sabihin mo sa mister mo, hanuwi na tayo. Boring na kasi eh. Ganyan ang tono.